Okay, ano pa yung mga ibang human rights na madalas nalalabag bukod po sa right to be secure, Attorney Weng? Yes, the right to be secure in your property, no? And specifically sa konteksto ng ating teknolohiya, itong isang karapatan natin, no, yung ating right to privacy. Okay. Hmm. So yung right to privacy natin, lagi natin yan naririnig pero parang hindi pa rin ganun kaklaro sa atin, no? Kung ano ba yung right to privacy na yan, no? Alam ko lang hindi niya ako dapat hihingian ng mga impormasyon na kung related din doon sa account na maaring maging cybercrime, no? Ang distinction po, no, or yung division natin para rin kung saan at paano i-report ay kung merong personal data na compromise kasama na po doon sa mga linya ng sinabi natin ng government agency na kung saan kayo maaari mag-report ang National Privacy Commission. Kailan po yan? Kapag meron kayong data na kompromiso. Ano ba yung personal data? Tatlo po yan. No? Isang personal information. Ano po yung personal information? Kaya personal, lahat ng information na uh, that would lead to the identification of the person. No? So age, name, address, username, occupation, telephone number, email address. So at any time na yan ay lumabas na wala kayong pahintulot or maaring may pahintulot kayo pero yan ay dinisclose para sa purpose na hindi intended, no? Ay yan po ay violation na. Ano pa? Sensitive personal information. Yan po yung mga information na pertaining to your religion, health, sexuality, yung mga otherwise hindi nyo po talaga yan i-share kahit sa Facebook, kundi for particular transactions like halimbawa may medical procedure kayo na kailangang gawin, i-disclose nyo po yan sa ospital or magre-register kayo sa isang educational program, so i-disclose yan sa isang educational institution. So, tandaan natin na kung ano yung dinisclose natin, karampatang amount lang no, or halaga ng impormasyon para doon sa intended na purpose. Kung yan po ay dinisclose nyo para kayo ay mag-enroll para sa isang program, magma-master's degree kayo. Pagkatapos yan ay lumabas sa isang TikTok account, di ba? Yan po ba ay violation? Sasabihin nyo, ay hindi na siguro kasi dinisclose ko naman yan doon sa institution. Yan pa rin po ay violation kasi yung purpose ninyo ay para lang sa enrollment. Bakit yan ay ginawang for TikTok ads, halimbawa, Mhm, no? mhm. Isa So, pa ay privileged information. Ito naman ay sa konteksto ng mga court proceedings na, no? Dahil nasa rules of court po ano yung sensitive, ay yung privileged information, for example, yung between the penitent and the priest, between the doctor and the patient, between attorney-client. Siguro po dahil ngayon ay meron tayong religious commemoration, no, celebration, ay mabigyan na rin natin ng paalala yung ating mga especially mga Catholic followers natin or kahit siguro sa ibang mga religion kung saan meron silang proseso na nagko-confide, no, nangihingi ng basbas, no, kung ano mang spiritual guidance. Ang privileged information po ay sa pagitan lamang po ng penitent and the priest. Hindi po kasama yung mga nananalangin sa paligid. Kaya po dun sa mga hihingi po ng absolution, no, nagkukumpisal in other words na siguro ay kaibigan na po nila yung pare o kampante na sila, nandun sila sa bandang likod, uupo sila, hindi na nila kailangan doon sa confessional box para ano no, i-hide yung identity kasi komportable sila. Pero maging mindful po tayo doon sa mga tao sa paligid. Medyo hihinaan lang po natin yung boses. Kasi hindi po sila kasama doon sa privilege information. No? Halimbawa mhm. sabihin, Father, ganito po, o ito po, sinabi niyo yung krimen, lalo pag krimen. Narinig nung isang nananalangin doon, di ba? So, at nanghingi pa siya ng sign, di ba? Kung ano yung maaari niyang i-report. So, wag po kayong masyadong kampante no, sa paligid. In other words, tayo po ay may obligasyon din sa ating sarili na ingatan yung ating sariling privacy. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM.
Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast. Dito tayo sa totoo.